Ang pagkakaiba ng relong de battery at automatic, ang de battery ay pinaandar ng battery. Ngunit ang automatic ay umaandar kahit walang battery. Lamang ang may alam. Magandang panahon po sa inyo mga kaibigan ko dito po sa ating channel, More Than Treasures. Sa video po natin ito ay pag-aaralan po natin ang katanungan ng ating kapatid, kaibigan. Ang sabi, Sir, ano ba ang pagkakaiba ng relong de battery sa automatic? So, number 1 po, ang pagkakaiba ng automatic sa relo na de battery, ang de battery po ay pinaandar ng battery. So, battery operated. Ibig sabihin, kapag lubat na po ang relong de battery at wala ng karga, hindi na po yan aandar kahit ano po ang gawin natin. Paano po? Kasi po yung battery ay nakakonekta po yan sa circuit. May tinatawag pong circuit block IC. Nakakonekta po yan sa circuit. Tapos yung circuit po naman, nakakonekta sa coil. Yung coil naman, nakakonekta po sa magneto. So, paglagay ng battery, daloy po ang kuryente ng battery papuntang circuit block IC, daloy po sa kanyang coil, papunta naman po sa magneto, iikot naman yung magneto, kaya umiikot po yung mga kamay ng battery. Yung automatic po naman, ay wala pong kinalaman ng pulso dyan. Kasi ang sabi ng iba, ang automatic daw na relo ay pinaandar po ng pulso. So wala pong kinalaman ang tibok ng pulso natin sa automatic na relo. Ang relo pong automatic ay umaandar o nagcha-charge sa pamamagitan po ng paggalaw ng braso mo. Kahit ka po buhay at hindi naman gumagalaw ang braso mo, lagi lang naka-steady yan, isang araw lang, patay na po yung relo mo. Ano po? Bakit? Dahil ang relong automatic ay may tinatawag po na rotor. Ito po yun, no? Sa rotor na yan, nakakonekta po yung pull lever. Ito po yun. Sa pull lever naman, nakakonekta yung transmission. Parehas po sila may ngipin. At sa transmission po naman, nakakonekta naman po yung plate po. At yung plate naman, nakakonekta po sa barrel drum. Yan. At yung barrel drum, may main spring sa loob. Pag gumalaw ang braso mo, gagalaw po yung rotor. So, hihigpit po at hihigpit yung main spring sa loob. Kaya pagkatapos, kaya habang gumagalaw po ang braso mo, ay patuloy pong umaandar ang iyong relong automatic. So, ang automatic ay wala pong kinalaman sa ating pulso. Galaw po ng braso mo ang magcha-charge sa iyong relo. So, paano po kung ang trabaho mo ay nasa opisina lang, lagi ka nakaupo ng ganyan? May sikreto po niyan. Kahit lagi ka nakaupo, wala kang ginagawa, minsan, para ka nag-exercise lang, igagalaw mo lang yung braso mo may relo. Yan. Para po kasi bawat galaw ng braso mo, magcha-charge po yan. Hindi po katulad ng battery, kahit hubadin mo yan, i-stack mo sa isang lagayan, hanggat may battery, umaandar po yan dahil wala pong kinalaman sa galaw ng braso natin, hindi po galaw ng braso natin nagpapaandar, kundi ang battery. Hindi po. So yung automatic, Lamang ang may alam. laging gumagalaw ang ating mga braso. Minsan nga po may nagpagawa na babae, medyo may edad na, nakakatatlong balik na sa shop. Dahil lagi daw namamatay yung relong automatic. Pag chinecheck ko naman, buong-buo naman yung automatic niya, kondisyon na kondisyon. Yung pagbalik niya ulit, gano'n na naman. Tinanong ko na siya. Sabi ko, ate, sino ba sumusuot ng relo mo? Ang sabi niya, ay ang kanya daw pong tatay. Sabi ko, anong trabaho ng tatay? Wala daw kasi stroke na. At kaliwa pa ang na-stroke. So, tandaan po natin, pasintaba po sa mga na-stroke, kung kayo po magre-relo, kaliwete po kayo, na-stroke yung kaliwa nyo, siyempre hindi po niya masyadong magalaw at hindi na nga naigagalaw, wag po kayo magre-relo ng automatic. Isiguraduhin ko po sa inyo, maya punta nyo sa gawa ng relo. Na po, ang gagamitin nyo po, advice po sa inyo, ay di battery. Yan.
Ngayon, kung na-stroke mo yung kaliwa, sa kanan ka naman nagre-relo, ay di okay lang automatic kasi nakagagalaw po yan. So, lagi pong technique po sa relong automatic, minsan, halimbawa, hinubad mo magdamag. Pagising mo sa umaga, hinubad mo sa magdamag. Siyempre, tuloy-tuloy ang andar, nalulubat pa yan. Bago siya malubat, sa umaga, medyo kalugin mo, at saka mo suotin, tuloy-tuloy na po ulit yan. Huwag po kayong mamimihasa na dalawang gabi yung inuhubad, dalawang araw, mamamatay po ang automatic. So, ang pinakang tip po, pinakang sekreto ng automatic, kailangan gumagalaw ang braso mo. So, kahit hindi ka po masyadong makilos sa iyong trabaho, kasi halimbawa nasa office ka nga, basta ang iyong braso, pag naisipan mo lang, kunting galaw. Yan. Para po ang iyong relo ay tuloy-tuloy ang takbo kung automatic. Sa battery naman, so kahit po ikaw ay hindi masyadong magalaw sa trabaho, kahit po ibulsa mo lang yan, hanggat yan po ay may battery, sisiguraduhin ko po sa inyo, tuloy-tuloy po ang andar niyan, maliban na lamang kung yan ay may sira ang piyesa. So, nawa po sa ating pinag-aralan ay may natutunan po kayo. Ano po? At kung ito inyo nagustuhan, paki-subscribe niyo po ang ating channel sa bago. Pakihit niyo po ang notification bell all para update po kayo sa lahat ng ating mga video. At sa mga dati na, maraming po salamat sa inyo. Paki-subscribe, paki-like and share, comment niyo po ang ating mga video. So, inaulit ko po, ang automatic, umaandar po sa pamagitan ng kanyang self-winding. At ang battery, umaandar sa pamagitan ng battery. Maraming pong salamat. See you on my next video. God bless. Lamang ang may alam.